Ito, isa pang matinding balita ito. Formal pong hinihiling sa Korte Suprema ni Sara Duterte at ng Office of the Vice President na ibasura daw, ibaliwala, parang ganon, ang motion for consideration ng Kongreso, ng gobyerno at ng pribadong sektor tungkol po doon sa naunang desisyon ng Korte Suprema ruling na illegal ang impeachment laban sa kanya. So, matindi. Ito po ang hakbang ng Office of the Vice President pagkatapos matanggap nila kamakailan ang sulat o order ng Supreme Court na kanilang sagutin, magkomento tungkol sa ipinail na motion for consideration ng gobyerno at nga ng mga civil society at mga marginalized sector. Pakinggan niyo itong balita. Kinumpirma ng abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain na sila ng komento sa motion for reconsideration ng Kamara sa Supreme Court. Pagtutol ito sa nais ng Kamara na balik na rin ang deklarasyong null and void ng impeachment complaint laban sa bise. Sa 27 pahinang komento na sinumite sa Korte Suprema at nakapost sa website ng SC, hiniling ng bise na ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara dahil sa kawalan ng merito. Ayon sa kampo ng bise, walang kinakailangang factual correction sa desisyon dahil nakasandal ito sa katotohanan. Mga diversion o paglilihis lamang daw ang mga ito sa tunay na rason ng desisyon. Git ng kampo ng bise, nag-commit ng grave abuse of discretion ng Kamara at sadyang binaliwala ang mga inilatag ng konstitusyon na mga limitasyon sa kapangyarihan nito na mag-impeach. Si Vice President Sara Duterte nagpunta sa Kuwait kung saan binisita niya ang Filipino community. Ayan o. So, patuloy po ang travel ni Sara Duterte sa kung saan lugar sa buong mundo. At ang kanya ng mga abogado ang gumalaw para nga ho dyan sa kailang sagot na gusto nilang ibaliwala, ibasura ang motion for consideration ng Solicitor General, abogado ng gobyerno, ng Kongreso at ng iba pa. So, hindi pa ho tapos ito. Sabi ko sa inyo, hindi pa tapos. Yan ang ating aabangan. Pero baka sabihin ng iba, hindi alam kung ano nangyari. Ay, kailan ba? Ba't ang tagal naman magdesisyon ng Supreme Court? Ayan po yung problema talaga. Ang Supreme Court hindi pwedeng utusan. Hindi natin pwedeng sabihin, oy, maglabas na kayo ngayon, maglabas na kayo bukas. Hindi po. Ang Supreme Court ho ang merong authority. Talaga ho kung ano ang kailang gagawin. Kailan nila ilalabas ang desisyon, maglalabas pa sila ng desisyon o hindi, wala pong pwedeng mag-utos sa kanila. Hanggang apila lang tayong lahat. Yung mga petitioner o complainant ng mga kaso sa Supreme Court, lahat ay mag-aabang lang. Hindi ho pwedeng diktahan ang Supreme Court. Kung kailan gagawin, kailan sila magkakaroon ng final ruling, final decision o resolution, sila po ang merong exclusive na karapatan dyan. Kaya maghihintay tayo kung kailan. At again, hindi naman po masama na umapila na sana ay bilis-bilisan ang mga desisyon para ho magkaroon ng closure ito. Matutuloy pa ba o hindi ang impeachment? Yan po ang issue. Kasi kaya nga naka-archive sa Senado dahil sa oras na halimbawa mabaliktad ang desisyon, pwede nilang buksan although may debate pa ron kung paano nila alisin sa archive. Yun po yun. So, hindi natin alam. Padami ng padami ang mga umaasang sa lalo madaling panahon ay babaguhin o magpapalabas ng final desisyon ng Korte Suprema. Until now, isang araw, kahapon ba yan? Si Atty. Bukoy ang spokesperson ng prosecutors, yan pa rin ang kailang paniniwala. At yung buong Kongreso, lalo na yung supermajority sa Kongreso, yan din ang kailang paniniwala ang mababago. Pero hindi natin alam. Abangan natin. Akala ko ba gusto ni Sara ng bloodbath? Bakit ganon? Pinapabasura niya o pinapaisnab niya sa Supreme Court itong motion for reconsideration ng Congress. Nako, yan ba yung may gusto ng bloodbath? Parang ano yun, no? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kunwari gusto ng bloodbath pero yun pala nanginginig na sa takot na baka mabunyag ang mga kalokohan na ginawa ni Sara sa DepEd. Alam niyo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon
nakita natin na trabaho ng trabaho, kilos ng kilos, kung saan-saan nagpupunta na parte ng ating bansa para imbestigahan po ang flood control projects ng mga palpak na simula pa noong panahon ni Pinoy, panahon ni Digong. At karamihan po dito ay nagawa noong mga huling bahagi na ng termino ni Digong. Yung mga ghost projects. Ngayon po, merong inilabas po na issue etong si Sara Duterte. Ang sabi po niya, 10 a.m. pa lang daw o 10:30 pa lang daw ng umaga, naamoy daw niya, naamoy alak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ito po yung pahayag nitong si Sara Duterte. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. 10:25, 10:30. So, ang failure daw ay yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Pero, alam niyo po ba, si Sara Duterte, nung nag-resign po siya, nung pumunta po siya, ito natandaan ko yan kasi merong mga media na gusto siyang interviewin, hindi siya nagpa-unlock ng interview, hinahabol siya ng GMA, ng ABS-CBN, ng News 5, hinahabol siya para makuha na ng pahayag, pero hindi po siya nagbigay ng kanyang pahayag sa kanyang resignation. Basta bigla na lang siya nag-resign. Pagkadating niya doon sa Malacanang, umalis din siya kagad. Yan po hindi umaga, hapon po yan. So nagsisinungaling na naman si Sara dito. Sabi niya naamoy daw niya si PBBM 10:30 ng umaga, amoy alak. Na hapon ka nagpunta ng Malacanang. Eto pa, isa pa. O sige, sabihin na natin. Kunwari totoo. 10:30 ng umaga, amoy alak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, meron ako nakilala na matanda. Meron ako nakilala. Operator ng backhoe, bulldozer, payloader, pison, si Tata Enteng. Alam nyo po ba kung ano ginagawa nun sa kada umaga? Hindi siya lasinggero. Pero, kada umaga pagkatapos niyang mag-umagahan, meron siyang Tanduay or Emperador Light na iniinom. Glalagay siya ng kapirasong yelo sa isang baso, bubuhusan niya. Isang shot. Yun lang. Pagkatapos ng umagahan. Pagkatapos ng umagahan, shot niya yun. Tapos magtatrabaho na siya. Parang pampagising ng kanyang dugo. Pampagising ng kanyang katawan. Yun po ang ginagawa ng ilan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga may edad. Para magising ang kanilang metabolism. At wala naman ako nakikitang masama doon. Pwera na lang talaga kung isang truck ng whiskey ang ininom. Saka eto pa, BP Sara, kailan ka pa naging eksperto sa alak? Kailan ka pa naging eksperto sa amoy ng isang tao kapag uminom siya ng alak? Ako po, naging bartender po ako. Naging barista ng mga kape, mga kape, latte, cappuccino, flat white. Gumagawa ako niyan. Yan ang trabaho ko sa Malaysia. Tapos, sa umaga, ako po ay barista. Sa gabi, ako naman po ay nagbabartender. Mga basic lang naman ang alam ko sa pagbabartender. At hindi naman ako marunong yung mga cocktails, mga Lamborghini yan, kumbaga, yung mga simple lang, yung mga palasak lang na cocktails drink, kaya kong gawin. Yung mga refreshing cocktail, kaya kong gawin yan. Pero yung mga yung mga matitindi na, hindi ko na kaya yun. Ngayon, etong mga amo ko, pagkagaling nila sa opisina, kasi 5 yung amo namin korporasyon yun 5 sila. Lagi silang nagiinuman doon sa amin.
sa bar namin, sa bar ko na pinapasukan. Ngayon, pagdating ng alas 5, magiinuman yan. Pagdating ng alas 7, mag-uuwian na yan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, ganyan ang ginagawa nila. May meeting sila doon, mag-uusap tungkol sa negosyo nila, mag-uusap tungkol sa mga kung anong bagay-bagay. Kapag ang tao, alam niya sila, nag-iinom sila, Macallan, Glenlivet, Chivas. Yun yung mga iniinom nila, nakikita ko eh. Meron pa silang iniinom yung vodka. Yung vodka na, ewan ko ano, vodka absolute ba yun? Nakikita ko sila na yan ng mga iniinom nila, yan ino-order nila. Kasi ako ang nagbibigay ng alak sa kanila, ako tagalista. Every month, yung kanilang bote, let's say, kuwari, dito sa isa, kay Sir number 1, sa boss namin, ako magbabayad ng Chivas, kay Sir number 2, ito nga ngayong araw na ito, kami naman mag-Glenlivet kami lahat, puro Glenlivet. Ako naman ang taya, ako sagot ko to, sa akin mo ilista. Ganun po. So, alam nyo, itong mga amo ko na to, araw-araw ko nakikita umiinom. Mga Chinese, ang sisigla ng mga katawan, nag-gym pa. Pagkatapos nilang mag-inuman, alam nyo kung saan minsan sila dumidiretso? Sa gym. Kasi, sila, alive na alive pa sila. Hindi sila naglalasing. Hindi sila yung talagang lumulupasay na sa kalasingan. Ngayon, sa tagal kong nagtrabaho sa bar, simula nung ako yung nagtatrabaho sa Bukawe, Marilao, May Kawayan, sa Malolos, sa Baliwag, sa Balagtas, nalibot ko yan, mga bar dyan, mga resto bar, yung mga merong mga chika babes, ayan, may mga nagsasayaw sa Pink Petal, sa Marilao, siguro alam niyo ng mga taga Bulacan. Nag-waiter ako dyan. Pero alam nyo po, isa ang amoy ng tao kapag uminom ng alak. Huwag lang beer. Pwera lang pag beer. Doon sa mga amo ko na yon sa Malaysia, iba't ibang alak ang kanilang iniinom. Whiskey, rum, vodka, gin. Alam nyo, napainom ko nga sila ng Emperador Lights na may cobra. Na-try ko yun sa kanila. Pinainom ko sa kanila yon. Emperador, gin, Ginebra San Miguel na may gin bilog, ginaluan ko ng cobra na green. Ay, sarap na sarap sila doon. Isang case na gin bilog ang binili ko sa Kotaraya para sa mga boss ko. Pinabili nila ako kasi sarap na sarap sila, hindi sila makapaniwala. Yung gin na yun, magkano lang yun sa atin, para 100 lang. Pero doon sa Kotaraya ang mahal eh. Hanga-hanga sila doon sa gin na yun. Na hinaluan ko ng cobra kasi nakita nila pagkatapos ng trabaho, nagtatagay kami ng mga kasamahan ko, yun ang iniinom namin. Na-curious yung isa kong boss, si Adel. Tumagay siya. What's this? Tastes like expensive ba? Sabi ko, no sir. Napakamura lang yan. Sabi ko gano'n, hindi ka gagastos dyan ng 20 ringgit. Binigyan ako ng pera, bili ka, sangkahon. Pati yung cobra. Dahil gusto niya, yun ang papainom niya sa mga mga boss namin, mga ibang may-ari. Hangang-hanga siya dun sa alak. Pero kahit ako alam ko, amoy ko kapag ako amoy alak eh. Mga kainuman ko, alam ko pag amoy alak. Hindi mo masasabi na yan ay whiskey. Yun ang gusto kong puntuhin. Sa tagal ng istorya ko. Yun ang gusto kong puntuhin. Hanggat hindi mo nakikita yung bote na ininom nila sa lamesa, hindi mo malalaman kung yan ba'y whiskey, rum, gin, vodka. Dahil ako'y bartender ako ng matagal na panahon. Kung mga 2 years, 3 years, hanggang umabot ang pandemya, nagtatrabaho ako doon sa Malaysia as bartender. Alam ko, amoy ng kape. Kapag Arabica, kapag mga local made, naamoy ko yan. Pero yung sasabihin mo, bilang barista, kahit papaano may background ako sa amoy ng mga kape. Kaya nga nung umuwi ako, ng problema ako kasi mga kape dito, 3-in-1, Great Taste, Nescafe 3-in-1, mga ganyan. Coffee ko, hindi po healthy yung ganyan.
Masarap talaga yung meron kang ano, meron kang kahit maliit lang na coffee maker o coffee machine. Yan ang mga healthy na kape. Pero yung mga 3-in-1, mga chemical na kasi yan eh. Napag-aralan namin yan eh. Ngayon, ito pong claim ni Sara Duterte na naamoy niya si PBBM, amoy alak. 10:30 daw po. Wala pong masama doon. Meron po talagang ganong tao na pampabuhay ng dugo ang alak. Ang masama, pupunta si Sara Duterte ng Malacanang, nakaganyan si PBBM. Ay, Sara, ano yan? Re-resign ka? Ganon. Yun ang masama. Diba? Umagang-umaga. Lasing na si PBBM. Hindi na makapagtrabaho. Pero, tignan nyo. Eto na lang. Sa claim ni Sara Duterte, 10:30 amoy alak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo ang mga live stream sa RTBM, PTV4. Tignan nyo. Anong oras? Minsan alas 8, alas 9. Nasa site na si PBBM. Tignan nyo. Maaga pa lang si PBBM na nagpapamigay na ng patient transport vehicle. Maaga pa lang nagpupunta na ng mga ospital, nag-inspection na ng mga proyekto, mga ghost project. Makikita mo naman yan sa activity ng Pangulo eh. Diba? Kaya walang problema doon. Alam nyo kung ano masama? Naninigarilyo. Sa totoo lang. Yun pa ang mas masama kung makita natin na chain smoker si PBBM. Katulad ni Pinoy noon. Ako, nung kampanyahan nung 2010, nakasama ako mga kampanya kaya Pinoy. Alam nyo ba magpapapoto, may mga magpapapicture kay Pinoy? Ako pa umawak ng sigarilyo ni Pinoy, pinahawakan niya sa akin kasi magpapapicture siya. Tapos lighter saka sigarilyo. Yung kahan ng sigarilyo, inabot sa akin ni Pinoy, pinahawakan niya sa akin. Kasi para hindi makita nung magpapapicture siya. Na kasama ko diyan sa pangangampanya kay Pinoy. Malayo lang ito. Gusto ko sanang pakita sa inyo eh. Yun ang para sa akin, yun ang masama. Kasi bukod sa yung mga katabi mo ay maaamoy yung usok, second hand smoke, masama sa baga yun. Mas matindi rin ang epekto ng sigarilyo sa katawan ng tao. Yan talaga ang pagsisimula ng iba't ibang sakit. Kaya po ako ayoko ng sigarilyo, amoy ng sigarilyo dito sa bahay namin. Walang pwedeng manigarilyo dito. Ayoko ng usok. Yun nga may magsigalang sa kabilang bakod, may magsigalang, yung meron lang akong maamoy na amoy usok ng mga tuyong dahon, sisigaan. Ayoko na nung amoy na yun kasi ng dibdib, nakakasikip ng dibdib. Kaya ayoko po nun. Yan yung mga ayoko na bisyo, sigarilyo. Alak, walang problema. Wag lang talagang sobra. Dahil lahat naman ng sobra, masama eh. Ay, sayang, malayo yung ko. Picture ko with Pinoy. Tingnan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. So, dun sa sinasabi ni Sara Duterte na amoy alak si PBBM, wala pong problema dun. Yan ang aking opinion dyan. Matindi po yung inaaral kasi yung pagsusumite ng sagot ng Office of the Vice President laban sa MR, Motion for Consideration, parehas siyang aaralin ng mga maestrado. Hindi naman isa lang yun. Ilan ba sila? 15 sila yan. Chief Justice at 14 na Associate Justice. Lahat dadaan sa kanila yan para kanilang aralin tapos pagbigay ng recommendation. May kanya-kanya silang opinion, may kanya-kanya silang desisyon dyan sa isyong yan. Kaya ganong karami, 15 silang magde-decide yan. Hindi naman nagkukopyahan yung mga yan. Ang mga Associate Justice, hindi ho yan bihirang-bihirang nagkaparehas yung kanilang desisyon at opinion. Madalas magkakasalungat. Tapos pag nagbotohan sila, nag-decide kung sino majority, makakuha ng majority vote, yun po yung mananalo sa desisyon. Ganon. Hindi ho yan katulad sa Kongreso, Senado. Sa paggawa ng batas, nagbubulungan,
nagpapasahan, nagkukopyahan, nagkakampihan. Sa Supreme Court po hindi. Kaya nga timbangan ng katarungan. Makita niyo doon sa Supreme Court, harap ng kailang building sa may Padre Paura sa Manila, mayroong malaking timbangan doon. Kagano yung timbangan. Nakabitin yung malaking timbangan. Timbangan nga ng katayangan ganun yun eh. Pantay-pantayan. Ganun po ang description natin. Timbangan ng katarungan tungkol sa ating mga batas, local or national law. Sila ang nagsasabi kung constitutional or unconstitutional ang mga galaw. Pero yan ay lahat subject for petition, motion for consideration. Ang final, anuman ang final decision, yan ay dapat irespeto, dapat sundin nating lahat. Kasi wala nang pinakamataas dito sa ating bansa pagdating sa paghahanap ng katarungan at kung hindi ang Supreme Court. Kaya nga Supreme Court, the higher court of the land. Kaya pag nagpalabas ng final decision, iyon ang ating kikilalanin at susuportahan. Itong kanilang inilabas na ruling, hindi ito final decision. Hindi yan final. Yung final decision, after pa nitong mga motion for consideration. Pero yung iba nagpapakalat, may decision na, final na yung decision. Panlilin lang yun. Pambubudol yun. Hindi nila naiintindihan ang rule of law. Hindi nila naiintindihan ang proseso. Pero yung mga nakakaintindi, hindi naniniwala dun sa pambubudol ng mga kung sinong gumagawa niya na final na ito, tapos na ito, ganun kalokohan. Hindi pa tapos. Abangan natin ang final decision. Okay? Sige. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. Wala namang personalan dito. Issue lang. Gusto ko lang maging bahagi ako ng dagdag sa inyong kaalaman, dagdag na impormasyon, naniwala man kayo o hindi. Sigurado makakakuha kayo ng mga impormasyon sa ating mga sinasabi. Hindi naman tayo nagayabang dahil yun ang layunin ng aking mga channel. Yung maging educational, yung ating topic. Makadagdag ng kaalaman. Kung may stress man kayo, pero kung yun ang totoong balita, wala tayong magagawa. Pero at least alam nyo, may idea kayo. Ano ba ito? Ano ba yun? Ano bang nangyari? Bakit nangyari? Yan po yung aking ginagawa. Kaya nga inaaral kong mabuti, sinusuri kong mabuti. Hindi tayo nakikipag-unahan sa balita. Inaaral ko yung mga ginagawa kong topic para hindi kayo naliligaw, para makatulong naman ako sa inyo. Ngayon, yung iba ay troll o basher, ay kahit anong paliwanag natin, saradong isip niyan. Huwag na natin patuloy yung mga yan. By the way, kaya nga pala nababanggit ko yan, yung pong aking messenger sa Facebook, di ba? Yung Facebook natin, meron akong Facebook, pero yung sa messenger po, nagkaroon ako ng problema. Hindi ko nare-receive yung inyong mga message at comment. Pasensya na po kayo. Dati, pag nare-receive ko yan, nagre-react ako, nagko-comment ako, pero ngayon hindi ko humagawa. Nagkaroon ng problema yung messenger natin. Hindi tayo makapag-react. Hindi ko rin nare-receive yung inyong mga comments. Siguro dito na lang YouTube. Yan nababasa ko kahit pa paano yung inyong mga comment reaction sa mga topic natin araw-araw. Alam naman ni Sara na hindi yan final decision. Di ba po, Sir Mike? Kasi nga, sumagot sila at nagpasa pa ng motion para ibasura ang motion for reconsideration patungkol sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang fourth impeachment complaint ni Sara Duterte. Di ba? Alam nyo, yan yung katotohanan. Talagang ang atin pong Senado ngayon, nakikinig sila sa Supreme Court kapag pabor sa kanila. Pabor sa kaalyado, pabor sa gusto nilang protektahan. Pero, katulad ng sinasabi katulad dito sa nangyaring sagutan ni Villanueva at ni Tito Sen, ayaw nilang sundin ang desisyon ng Supreme Court patungkol dito sa pagtatalaga sa Commission on Appointment. Ayaw nilang sundin yung Supreme Court dyan. Bakit? Kasi hindi pabor sa kanila. Hindi magiging 10 ang kanilang Commission on Appointee. Yung appointee sa Commission on Appointment, yung mga senador. 10 sa majority, 2 lang sa minority. Kapag sinunod nila yung Supreme Court, pwedeng 8 lang sa majority, 5 o 4 doon sa minority. Diba? Yan po yung ginagawa ngayon sa Senado ng mga senador. Supreme Court ang kanilang tanggulan, ang kanilang kumbaga pinagtataguan.
magtatago sila sa likod ng desisyon ng Supreme Court. Pero kapag hindi pabor sa kanila yung desisyon ng Supreme Court, hindi nila susundin yan. Kung ano-anong mga palusot ang kanilang sasabihin at magkukwenta-kwenta pa, mga round of pa si Villanueva. Ngayon, ito yung nakita ko na, yung pong sinabi ko sa inyo, na ako po dati ay nakasama sa pangangampanya. Actually, ang aming kinakampanya dito, si Gob Josie de la Cruz. Ito yung nangampanya kami kay Gob Josie de la Cruz. Pero si Pinoy ang presidentiable noon. So kami yung kasama ni Pinoy mangampanya noon sa Bulacan. Nag-motorcade kami tapos namigay ng mga leaflet. Pero ang talagang kandidato namin si Gob Josie de la Cruz. Ito ako, ito si Pinoy. Merong magpapapicture sa kanya na mga tingin ko mga parang mga mga siguro tauhan ng barangay o tauhan ng Marilao LGU. Magpapapicture sa kay Pinoy tapos nasa may gilid ako. Tapos na to itong tignan ko nga. Oo, tama, ito 'yon. Nakatago yung kamay ni Pinoy dito. Meron siyang hawak na yosi diyan. Tapos na siyang magpa-picture dun sa mga LGU. Binalik ko sa kanya yung sigarilyo niya, saka yung kaha, saka yung lighter, nagpa-picture kami. Yun pa yung masama kasi syempre pag nanigarilyo ka, 'di ba? Kaya nga pinagbawal yung sigarilyo sa mga public place, pinagbawal sa mga public transport kasi nga po pwede kang makakuha diyan ng sakit. So mas delikado pa yung naninigarilyo. Kahit vape, mas delikado 'yan. Pero ang alak, tandaan po ninyo, nakakagising yan ng katawan, nakakagising ng ng metabolism. Isang shot sa umaga, merong tao na kapag nakashot ng isang ganyan, parang parang energy drink nila yan. So walang problema doon. Ngayon yung nabanggit ko sa inyo na ako may background o meron akong kaalaman sa kumbaga may kaalaman po ako sa alak. Eto po, teka, meron lang akong tatakpan na okay. Meron lang akong tatakpan na muka, ayan. Kasi para ayan, ayun, na-save ko na. Kasi hindi ko alam kung kung ano na nangyari sa kanya eh. Ayan, gumagawa po ako ng mga cocktails. Ayan, ako gumawa niyan. Nasa likuran namin yung mga alak naka-display. At kung makikita nyo, may hawak pa nga ako diyang Jack Daniels. Yan po yung mga, dyan po ako nagtrabaho, nag-bartender. Simple bartending lang ang alam ko, hindi po ako hustler. Nakakaintindi lang. Ayan, yung mga mix-mix ng mga alak, ayan, alam ko yan. Yung kung ano yung chaser kapag ram, kung ano yung bagay sa ram, kung ano yung bagay sa gin. Ayan, mga ganun lang po. Yan, meron din akong alam kahit papaano sa ayan, pagpapatugtog. Tawag ko diyan pagpapatugtog, hindi DJ kasi pagpapatugtog lang alam ko basic lang din. So ayan po yung kumbaga yung aking experience simula pag-waiter hanggang bartender, hanggang naging supervisor ako sa sa pag-waiter, yan, naging captain waiter. Alam ko po na ang mga tao kapag uminom ng alak yan, hindi mo masasabi talaga kung whiskey, rum, vodka, gin ang ininom yan hanggat hindi mo sila nakikita kung ano yung iniinom nila sa mesa. Kahit nga kunwari sa beer, o kunwari, nakita mo yung isang tao lasing. Masasabi mo ba yan na ininom niyan Red Doors? Ngayon, kunwari lumapit na sa'yo, kinausap ka. Masasabi mo ba, ininom na to San Mig Light? Ininom na to Cerveza Negra. Ininom na to Pilsen. Hindi! Kaya katarantaduhan yung sinasabi ni Sarah na amoy whiskey si PBBM. Ay nako, talagang ang ating Vice Presidente po ay punong-puno ng imahinasyon, punong-puno ng kalutangan
Mas, 'di ba dati sinatawag si Lenny Lutang, Lenny Lugaw. Pero hindi po totoo 'yon. Si Lenny po, ang isa sa mga masasabi natin na vice-presidente na masipag, na magaling, marespeto kahit na dinadown, kahit na tinatarantado ni Digong. Nagtatrabaho pa rin po ng maayos. Hindi katulad ni Sara Duterte, walang inatupag kundi maglakwat siya. Walang inatupag kung hindi maglamyerda ng maglamyerda. Bumatikos ng bumatikos. Ikaw nga, lagi kang absent sa opisina mo. Batikos ka ng batikos, hindi ka nga nagtatrabaho, wala kang ibang ginawa kundi pumunta ng dahig. Siraan ng Pangulo sa iba't ibang community abroad na mga Pilipino. Di ba? Nako, BP Sara, tama na lang. Alam na namin. Para kasi magalong. Banat ka ng banat, sira ka ng sira sa mga ibang tao, pero yung trabaho mo mismo napapabayaan mo. Para kasi magalong eh. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.